Panibagong araw, panibagong house viewing na naman tayo. Row house naman tayo for today's video. Sa lahat ng bahay na pinuntahan namin, ito yung pinakamura. Saka pinakamaliit na rin. Pagpasok mo ng pintuan, makikita mo agad yung hagdanan papunta sa upper level. Medyo maliit nga lang siya saka makitid. Tapos ito na kagad yung living room mo. Wala nga lang akong data kung gaano siya kalaki. Yung labas naman nitong bahay, across the street, park yan. Doon na rin pala yung magsisilbi yung parking area. Ang problema nga lang, since parking lot yun ng park or ng city, maximum of 24 hours lang na pwede kang mag-park. Kailangan once a day, i-move mo yung sasakyan mo. Nilalagyan kasi nila ng palatandaan yung gulong. Doon nila malalaman kung sa loob ng 24 hours, hindi ka umalis ng parking lot. Or else, mabibigyan ka ng parking ticket. Kakailanganin mo magbayad para sa violation. Yung pintuan pala na nasa kanan, yan yung daanan papunta sa crawl space. Walang basement tong bahay na to. Titignan natin mamaya yan. Ito naman yung kitchen nila. Hindi ko nga lang masabi yung sukat niya kasi wala namang binigay na flyer yung agent. Hinanap ko rin online pero wala talaga siyang data. Pero maluwag tong kitchen area nila. Saka kung mapapansin nyo, parang bagong renovate lang din tong bahay. 2016 daw nung nirenovate nung may-ari. Yung backyard naman nila, ganito yung itsura. Maliit nga lang. Pero dalawang baitang yan. Kung mapapansin nyo ngayon sa kaliwang bahay, in-extend nyo yun sa kanila. Pwede rin daw yan gawin sa bahay na to. Yung laundry naman nila, nandito lang sa may kabilang side ko. Kung mapapansin niyo yung washer and dryer nila, feeling ko old style na to. Lumang model na rin siguro. Next naman nating titignan yung sinasabi ko kaninang crawl space. Sa lahat nga ng mga napuntahan naming bahay, kung tama ang pagkakaalala ko, ito lang yung may ganon. Century old na raw kasi tong bahay na to. Hindi ko ma-imagine kung ano yung itsura nitong bahay na to nung hindi pa nare-renovate nung 2016. 5 steps lang yung hagdanan dito, tapos lumang-luma na nga siya. Sa sobrang baba nitong area na to, may nakalagay pa na watch your step at saka watch your head. Saka mababa lang pala to, kakailanganin mo yumuko or umupo para makita mo yung buong space. Crawl space nga kasi yung tawag sa kanya. Parang literal na gagapangin mo para makagalaw ka dito sa baba. Ginawa nga nila tong storage. Nandito na rin yung furnace, saka yung hot water tank. Yung mga gantong space siguro talagang hinahayaan na lang na ganyan. Malaki siguro ang magagastos kapag pinarenovate pa yan. Saka parang storage na lang din naman talagang purpose niyan. Wala lang sense pa-renovate. Dito pala sa main level, may sinasabi yung agent na pwede raw maglagay pa ng isang kwarto dito. Kaya lang parang masisikip yung hallway. 1 bedroom at 1 bathroom nga lang tong bahay na to, kaya niya siguro yun nasuggest. Ito yung hagdanan na sinasabi ko nung unang part ng video na masikip saka makitid. Kaya kakailanganin mo talaga magdahan-dahan sa pag-akyat baba dito. Open nga lang pala tong upper level. Ito yung magiging bedroom mo. Kung mapapansin niyo yung flooring, makintab. Talagang nilinis muna nila for viewing. Ito pala yung overlooking niya. Yung sinabi ko kanina na park. Tapos yung parking area mo, yun na yung city parking. Hindi ka nga pala pwede mag-park dito sa road at dahil hindi ko alam yung sukat nitong upper level, kayo na lang yung humusga. Nandito rin pala sa upper level yung bathroom. Kompleto nga rin yan. May sink, toilet, bathtub at shower. Hindi naman sobrang luma tong CR nila. Parang bago pa nga lang din. Kahit maliit, malinis at maayos naman. Pero kung ako yung tatanungin, gusto ko talaga na maluwag yung bathroom. Pero syempre, hindi naman lahat ng gusto natin sa bahay makukuha natin. Lalo na kung limited lang yung budget. Hindi ko pala nabanggit na mayroong maliit na storage room doon sa backyard nila. Yung parang maliit na bahay. Ibinibenta nga pala tong bahay na to sa halagang 370,000 Canadian dollars. Or sa Philippine peso, 15 million pesos yun. Ito nga yung pinakamababa sa lahat ng mga bahay na natignan namin. Pero sa tingin nyo, sulit ba yung presyo na to para sa bahay na to? Or dapat pa ibaba? Ipapakita ko pala kung sino yung mga nanalo ng GCash sa previous video ko. Ito nga yung video na sinabi kong mag-comment lang kayo ng swimming pool para sa chance nyo manalo ng GCash. Mayroon ngang 58 na tao na nag-comment ng swimming pool. At ang napili nitong random comment picker ay si Eva. PM mo lang ako para sa premyo. Yung isa naman nating palaro sa random sharer na dapat nakapublic, sila yung mga gumawa nun. Make sure lang na kapag mag-share kayo, nakapublic para makikita ko yung pangalan nyo. Dahil shinare nila yung post ng nakapublic, sila yung sinali ko dito sa ruleta. At yung nanalo nga dito sa paruleta ko ay si Jennifer. PM mo lang ako para sa premyo mo. At sa mga gusto sumali sa palaro ko, i-comment nyo lang hagdan. Huwag nyo rin kalimutan na i-share na nakapublic itong video na to para sa chance nyong manalo. Abangan nyo yung next na house viewing video ko, doon ko i-announce yung panalo. Dito ko natatapusin tong vlog. Hanggang sa muli, paalam!